declutter your space, declutter your mind, declutter your old beliefs, declutter your closet. So, busy ako today, guys. Sobrang busy ko. Hindi nga ako naka-workout today kasi imbis na mag-workout, kailangan kong mag-declutter ng closet, declutter ng ano. Kaya, nakakaano din kasi nakaka-distract yung mga chismis dito sa FYP. So, I'm choosing to create a lot of drafts na and just schedule the contents. Okay, kesa yung nakatambay dito tapos na-absorb mo yung negativity ng mga tao dito sa TikTok minsan. Kaya ako ang fina-follow ko lang ngayon mga kontesera yon, sila Kirk, sila Emma Tinglao, yung magagandang tao na ano, yung mga may, ayoko kasi ng energy na ano, nakaka-stress. Okay, so yun ang gusto kong i-share sa inyo guys, decluttering. For me, I even told the followers here dito sa account na to. Kasi honestly, meron akong isa pang account. The second account is the beauty podcast talaga. And I told you guys that I already transitioned to the beauty podcast because the beauty podcast is a podcast that will help you more when it comes to physical appearance. Because when it comes to the mindset, guys, kahit anong video kasi ang panuurin nyo, that's on you. The change is on you. Ang dami ng tutorial dito, ang dami ng ano dito. But the thing is, a lot of people have trouble applying what they learn. Okay. Knowledge is one thing, but application is another thing. Kahit sa pagpapaganda, guys, you can watch all the beauty tutorials here on TikTok or YouTube, but if you do not know how to apply it, then walang silbi din lang. Because at the end of the day, the only person who's gonna help you is actually yourself. If you have 1,000 pesos every month for skincare and supplements, what would you buy? Ano ang bibilihin nyo? Okay. Kasi honestly, iba-iba ang needs natin, iba-iba ang age natin, at iba-iba ang resulta na gusto natin. Now me, at age 40 years old, so I'm 40 years old, okay, if I only have, for example, 1,000 pesos, I would buy at least collagen, kahit na sabihin mong yung affordable na collagen, like yung Simply Supplements collagen. And then glutathione, facial wash, and sunscreen. Kung yun na yung kaya ng 1,000 pesos. Okay. If I can stretch that 1,000 pesos sa sunscreen, sa collagen, sa glutathione, and facial wash. And kasi yun na yung ano, kung kaya pa ng facial moisturizer, they go. Okay. Kung paano pagkasyahin yon. Okay? So, that's how I do my budgeting. Paano kung dagdagan natin yung budget ko sa skincare and supplements? Bawasan ko yung budget ko sa damit. Okay? Kasi honestly guys, like for me, hindi ako masyado sa sapatos at saka sa bag. So, yung budget ko sa supplements and skincare, mas madami. Kasi like ako yung running shoes ko, iisa lang. Okay? Nung nasira na yung dalawa, hindi na ako bumili ng marami. Isa lang binili ko. Yung mga bag ko, ilan lang yan. Usually, ulit-ulit ko yung ginagamit. So, yung budget ko na dapat binili ko ng shoes at tsaka ng bag, napunta sa supplements at skincare. So, nakabili ako ng quality collagen, ng quality glutathione, ng facial wash, ng moisturizer, and sunblock. So, what am I trying to teach to you guys? Know how to budget your skincare and supplements. Okay. Kasi kahit anong suot mo, okay, although I'm telling also that styling is important, but if your skin is good and you are glowing, kaya mo siyang dalhin. You get what I mean? Like kahit anong suot mo, if your skin is good and you're glowing, kaya mo siyang dalhin. Ano ang importance ng patch testing? Okay? Kasi guys, as a woman, no, very important ang ating skin. So, nakakababa ng confidence kapag hindi ka na makinis minsan. Especially sa amin na beauty affiliate. Kaya kung napansin nyo, hindi lahat ng products ay ina-affiliate ko. Okay, hindi porket beauty affiliate ako is lahat ng supplements ay i-affiliate ko. Yung mga brands lang usually na pinagkakatiwalaan ko or yung mga nagamit ko na talaga, yun yung mga ina-affiliate ko. Kasi nga, ang hirap talaga mag-affiliate ng product na alam mong hindi ka sure, you know, like, hindi ka sigurado kung anong kahihinatnan ng balat mo. Okay? Kasi, patch testing guys, kahit na reputable brand pa yan, kahit sa Watsons nyo pa binili yan, kailangan nyo pong mag-patch testing kasi nga, iba-iba tayo ng skin type and may mga skin types kasi na mas sensitive kaysa sa iba. It's the same thing for supplements. If you are new sa isang glutathione or collagen, I suggest that you buy the trial pack first or you buy one bottle first. Okay? Kasi yun din ang sinasabi ko sa mga gustong bumili ng glutathione. Results may vary from
from one person to another, no? So, yung resulta na nakuha ko sa isang gluta, pwedeng hindi yun ang resulta na makuha ninyo. This is why it's trial and error po when it comes to skincare, guys. When it comes to skincare, it is trial and error, but you need to make sure that your skin is safe by doing a patch test po. Okay, and even with supplements, guys, ilan lang naman talaga yung pinagkakatiwalaan kong supplements. Yun yung mga medyo matagal na or na-try ko na yung different products nila and wala akong reaction na nakuha. Pero hindi rin ibig sabihin nun na wala kayong reaction na makukuha dun sa produkto. So you still need to observe your body. If you experience some side effects, then you have to stop the product immediately. Okay? So yun nga, kaya kahit kami na nasa beauty space, especially ako nagre-review ako ng gluta and collagen, pag yung mga brand collaborations, meron dapat yan MOA, na compensation just in case, yun nga, magkaroon ng problema sa balat namin because of their product. See? Kaya nga, hindi na talaga libre ngayon. Okay? Kasi ang daming brands mahilig sa libre. Okay? Libreng review. Hindi na talaga ganun ngayon. Especially pag yung product ang daming reactions or ang daming negative reviews. Tapos ikaw ang kukuha, wala. Kawawa ka. Kung seryoso talaga kayo sa pagpapaganda, do not chase the outcome. Okay? Huwag niyong i-chase yung outcome. Ano yun? Hindi ko mag-gets. Maraming nagsasabi. Meaning, huwag mong i-chase yung resulta. Bigyan ko kayo ng example na makaka-relate kayo. Okay? Pag hinahabol mo ang love, 'di ba? Yung parang pagod na ako maging single, gusto ko ng jowa. 'Di ba parang ang ilap ng oportunidad para makita mo yung taong para sa'yo kasi hinahabol mo yung feeling or yung chase. Ganon din sa pera na na-realize ko lately is kapag hinahabol mo ang pera is tumatakbo siya. Kasi nga, ang parang sinasabi mo sa universe na hindi ako abundant. Kaya kailangan habulin kita kasi nasa scarcity mindset ako. Ganon din ang beauty, mga auntie ko. Alam nyo, when I was doing my glow up, bigla na lang siyang nangyari. Hindi ko namamalayan na kasi hindi ko hinahabol yung hindi ko hinahabol yung resulta. Basta ang iniisip ko lang is ini-enjoy ko lang siya. Yun, kailangan mong enjoyin yung proseso. Kung nakikita nyo yung video ni Kirk sa Thailand, Kirk Bondad, yung sumasayaw siya, ini-enjoy lang niya yung sayaw eh. Gumaganon-ganon lang siya. Ini-enjoy lang niya yung sayaw. Hindi siya forced. Nagets nyo? Okay. So kung gusto niyo magkatotoo yung mga manifestations niyo sa beauty, sa love, or sa pera, is wag niyo siyang habulin. You just really have to chase. You just really have to attract it. You have to become an embodiment of beauty. Ganun yon. See? So, alam ko mahirap siyang i-apply, pero gawan niyo ng paraan, malalaki na kayo. Okay? Ano yung top 3 na nag-accelerate ng aging process? Ano yung 3 rason kung bakit tumatanda tayo ng mas mabilis kesa sa ating edad? Okay. Number 1 is sun exposure, mga auntie ko. Hindi ba kayo nagtataka na yung mga artista or yung mga influencers is for the mega sunscreen, for the payong, UVB. Ewan ko, meron pa yung mga payong na may anti-UVA, UVV, pati payong, di ba? Or hindi sila masyadong nagpapaaraw. Bakit? Because it accelerates the aging process, sun exposure. Ako din, napatunayan ko yan kasi dati akong marathoner, dati po ako sa sports, and for the super kaitiman ako noon. As in, super itim ko noon. And gumanda yung skin ko nung tinigil ko na, tinigil ko nang mag bilag-bilag sa araw, malamang, di ba? Okay, kaya nga, sun protection, oral sunblock, especially pag biyahero po kayo, mahilig po kayong magbiyahe, mag-sunscreen kayo, magpayong, mag-oral sunblock. Okay, number 2 is in oxidative stress. Okay, yung ating katawan po ay nagpo-produce ng free radicals. Okay, yung free radicals na yon, nakaka-cause po siya ng stress, so nagkakaroon tayo ng wrinkles, nagma-manifest yung stress natin sa loob, sa labas. Kaya nga po, to fight oxidative stress, meron tayong glutathione. Yung glutathione kasi is an antioxidant. So, yung mga antioxidant supplements or yung glutathione na pinoproduce ng inyong liver, ng ating liver, yun po nakaka-fight ng oxidative stress. Okay. So, pangatlo is lifestyle and poor eating habits. Okay. Umiinom ka ba ng sigarilyo? Okay. Umiinom ka ba ng sigarilyo? Na-realize ko lang yun. Naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ba ng alak? Okay. Naninigarilyo ka ba? Umiinom ka ba ng alak? Or, ano ba? Ano pa ba yung mga, baka kain ka ng kain more than 3 meals a day?
Okay, so yun, poor lifestyle habits po yun. Yung mahilig po kayo sa pagkain ng taba or mahilig kayo sa ano, sa mga chichirya. So, poor lifestyle habits po yun. So, naapektuhan po na yung katawan natin, nagkakaroon tayo ng na-accelerate po yung aging process. So, yun yung tatlong rason kung bakit mabilis tumanda ang itsura ng isang tao. So, hindi naman, meron tayong few exceptions, no? Na siguro hindi sila tumatanda kahit gawin nila lahat yun. Okay. Pero, kahit yung mga artista na hinahangaan po natin, no, makikita nyo, ingat na ingat din sila sa diet nila. So, kahit na pumupunta sila sa derma, na-afford nila ang derma, they are also practicing yung good lifestyle habits kasi walang silbi lahat ng pagpapaderma mo kung yung lifestyle mo ay hindi rin naman maganda. Sa dami ng magagandang products sa market, ang challenge ay ang i-maintain na gamitin mo yung mga produkto na yon. Okay. So like for example, nag-promote ako ng Luxen. Tapos yun nga, may nag-comment na, naka one bottle na ako niyan, ma'am. Maganda yung brand na yan. Okay. Kaya lang hindi ko na maintain kasi medyo pricey siya. So totoo siya. Of course, nasa 1,000 kasi yung ano niya. I think may price increase na rin. So mga nasa 1,100, ganun. So hindi siya ganun kadaling i-maintain sa iba. Okay. So, kailangan mag-a-adjust ka din. For example, maghahanap ka ng glutathione na mas affordable. So, ganun talaga. I-adjust mo yung budget mo. Kaya nga dito sa account na to, is may pinopromote akong mahal, may pinopromote akong mura na mga nasubukan ko na nakikitaan ko ng resulta. Kasi alam ko na hindi lahat ng tao kaya nilang i-maintain yung mga mahal na produkto. Kasi bawat CEO guys, may kanya-kanyang target market. And yung iba din kasi hindi nila i-adjust yung kanilang yung kanilang kung may business plan pa yata yan or something eh. Um Syempre they have to know kung sino ba yung market nila, sinong gusto nilang market. May certain price points kasi yan. Okay. Pero ako, dito sa account ko, meron akong pangmasa, okay, merong pang middle class. Kasi iba-iba tayo ng budget, guys. Okay. Pero yun talaga yung pinaka-challenge sa mga babae is paano i-maintain yung mga beauty products. Kasi once nag-work na yung product sa inyo, it does not stop there po. Once nag-work na yung product sa inyo, hindi po tumitigil doon. Paano mo i-continue ba budget? Yung financial talaga, doon napapasok. Yung sa financial, guys. Okay, kaya ako naman is everyday racket. Racket everyday. See? Sa glow up, products can only take you so far. Okay? Because the glow up really starts sa utak, mindset. And it's if your mindset is aligned with your actions, then you will be able to do your glow up smoothly. Okay. Kasi maraming tao, they have the right products. They have the products. They have the money. But the mindset is not there. Okay? And then, yun na. 'Di ba? So, hindi na maganda yung resulta. Okay? So, it always starts with the mind kasi. Many women, when they do a glow up, no, they think that when they have arrived sa glow up nila, na-achieve na nila, it all stops there. But it's actually a continuous process of learning and unlearning. Because the skincare, the supplements that works for you might not work for you after a couple of years, and then you would need to change. Okay, like ako, I used to be a Neocell user, no? Kaya lang, ang lalaki kasi nung tablets. They do have the powder form. I tried the powder form, which is also good. However, I also needed to transition. So, during your journey of a glow up, you needed to change. Okay? You needed to change and evolve. See? So, sana may natutunan kayo. And don't forget to follow. And see you again. Sa glow up, you have to celebrate small wins. Okay? Celebrate small wins. Yung, ay medyo ano na ako, glowing na ako, hindi na ako kagaya dati na yung parang ang pangit ng aura ko or mas maganda na yung skin ko ngayon at mas maganda na yung hair ko ngayon. Yung mga ganon, that's small wins. Okay. Kaya maraming nag-give up sa glow up because they don't have the gratitude na nag-i-improve sila kahit mabagal, no? And most of us, including me, we like fast results. Yung gusto ko nang pagawa yung ngipin ko, ganyan, or gusto ko nang magparitoke ng ilong. And usually those are big budget expenses when it comes to a glow up, no? Especially yung ngipin, guys. Hindi biro talaga yung gastos sa ngipin. Akala nga nung iba mas magastos yung ilong, mas magastos ngipin, guys. Kaya kahit yung skincare CEO na hinahangaan ko, super yaman na nun, ano,
parang hinuli nila yung ngipin, inuna nila yung ilong. Okay? So, medyo mamahal siya, like 25,000 per tooth kapag yung basta may 25,000 per tooth pag yung mga zirconia crown. Okay, kahit sa veneers naman, gano'n. Gano'n ang rate. Especially kung saan nagpapagawa yung mga artista, like yung sa Apostol Dental Clinic, no, mahal na. Mahal, okay. So, kapag wala pang budget, syempre parang manghihina ka na, "Ay, ano ba 'yan, gusto kong magpaganda ng ano, pero hindi pa kaya ng budget." Okay, siyempre kailangan mo munang mag-umpisa sa kung anong meron ka, kung ano pang kaya mong ano, and then you scale up slowly, 'no? Gano'n kasi yung ginawa ko, inuna inuna ko muna kung ano yung kaya ko. Kasi akala nung iba mura din kasi mag-maintain ng supplements, mga auntie ko. Actually ha, hindi siya mura ha. Sa supplements pa lang, ayan, oh, ilang ano 'yan, sa supplements pa lang, ano na tayo, napakadami. Minsan nagpapasalamat na lang ako sa mga free samples, ganyan na, at saka PR packages na nakakatulong din naman siya kahit papaano, 'no. But really it's kinda expensive if you add it up, especially yung considering the makeup, the clothes. So it's really not a joke financially to do a glow up. It's not really that affordable din, okay? Sometimes we do, buy things on a budget, and may mga pa-sale dito sa TikTok, but 'pag iko-compute mo siya and it adds up, pambayad na rin ng renta, ganyan, gano'n na rin siya. So, you just have to start small and then scale up as your income goes higher. Ano yung mga dapat mong iwasan kapag gumagamit ka ng mga whitening soap like Kojic? Okay. So, madalas kasi yung iba para mapabilis is twice a day nila ginagamit. Which is yun din kasi yung pag-aakala ko noon, akala ko na kapag twice a day ka naligo ta's the more babad you make is the better. Okay. Kaya nga ngayon nakalagay na sa instructions like yung sa Alada soap is 3 to 5 minutes lang po ang babad. Kasi ang mangyayari is mai-irritate yung skin mo or mas ano yung skin peeling, tapos ang mangyayari is imbis na makaganda is nakasama pa sa iyong balat. Okay? And of course, do not skip moisturizing. Kapag mga soaps kasi na nakakaputi, nakaka-dry din po siya. So, kailangan nyo na mag-lotion. Lotion, lotion, lotion is the key. So, invest in a good lotion, mga mare ko. So, investment po ang lotion na may SPF. Yung may SPF 50 pataas, yun na po yung lotion na gamitin natin, ano? Another one is, kapag gagamit kayo ng whitening soap, nabasa ko to, is wag nyo siyang gagamitin wag lang sa face, pati sa kilikili at saka sa ano, sa singit. Kasi manipis kasi yung balat natin sa kilikili at saka sa singit, guys. Okay? So, yun yung mga dapat yung tandaan. Oh, hindi na madami yan, B. Okay. Ganun talaga. Okay, kapag nagpapaganda po tayo ng balat, is lagi nating tandaan na hindi naman instant ang pagpapaganda ng balat, guys. Kailangan din natin ng pasensya. Okay? Kailangan po natin ng patience. So may nag-comment na gumamit daw siya ng Kojic and okay lang naman yung mukha niya since 2016. Okay. So, ang masasabi ko lang dyan is subukan mong magpa-araw, tapos ganun na kanipis yung skincare barrier mo. Okay. Kasi ang nakakalimutan ng mga tao is melanin also protects our skin. Okay? Kailangan din natin ng melanin. The problem with Pinoys is we are obsessed with skin whitening to the point na sirang-sira na po ang ating skincare barrier. This is why me actually, I do not use soap sa face. I only use soap like ceramide. Yung Milky Haya lang po yung soap ko sa mukha. And then facial wash na po. Meaning, hindi po talaga ako gumagamit ng mga sabon na very harsh po. Okay, facial wash yan. Kailangan gastusan yan, guys. And ceramide soap. Yun lang ginagamit ko. Kasi once naarawan ka, tapos manipis na yung skincare barrier mo, melasma po ang bagsak mo. And ang melasma, guys, mahirap tanggalin. Kailangan nyo na pong magpa-derma doon. Pag ganun. Changing your personal style is part of a glow up. And change is uncomfortable for many people. Okay. Kung napapansin nyo, lumiliit na ang aking mga hikaw. Okay. So, ganyan na lang ang hikaw natin. Minsan may mga hikaw din naman ako na medyo malaki ng konti dyan. Pero hindi na kasing laki ng dati gaya nito. Okay. Why? Because I want my style to be more elegant. Okay. So, if you're a girly na mini skirt girl ka, chinelas
chinela style or yung mga style na, alam mo na, yung pang clubbing. Okay, so of course, hindi yun elegance. So, may iba't iba kasing style ng pananamit. And you just really have to know the style that you are comfortable with. So kung komportable ka sa mga sexy outfits like mini skirts or pek-pek shorts, then that's your style. But that's not elegant style. Okay? Kasi elegant dressing is different. If you've been here sa Baguio, no? If you know yung ibang resto dito na medyo mahal, like Hill Station, or yung mga Mario's restaurant, there is a dress code. May dress code yan. Okay. The same thing as when you go to expensive hotels or ano, meron siyang dress code, guys. So, hindi ka basta-basta pwedeng pumunta doon with your chinelas and ano. And even for you naman, no? Ikaw din naman sa sarili mo, no? Siyempre, magastos ka rin ng konti sa long dress. Okay. Women kasi, ginagaya nila yung mga big influencers dito na naka-pek-pek shorts and naka-crop top, thinking that that is elegant to look at. That is more on trying to get male attention and trying to get your attention and validation. Okay? Kasi when we're talking about elegance, elegance does not need to scream. Okay? Elegance is usually very simple. Kaya kung nakita niyo yung mga mayayaman, usually naka-white t-shirt lang yung mga yan, naka-loafers, naka-ano. Kung nakita niyo yung the way Erich Gonzalez dresses now, the way Julia Barreto dresses, ganun ang elegance. It's quiet, it's not loud. Kaya even for me, I'm trying to change myself a little bit. Okay? Because I wanted to look more elegant. So, nasa inyo na yon kung gusto nyong magbago. Humility. Yun ang pinaka-important na lesson na maituturo ng taon na ito. Sa dami ng nangyari sa taon na ito, not just for me personally, that I learned the value of humility. Okay. Even sa mga big celebrities like Heart Evangelista or kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka kaganda, learn to be humble. It does not hurt. Okay. Yun din yung natutunan ko in my journey. And yun yung nakatulong sa inner glow ko, guys. I learned and accepted my own shortcomings and mistakes, and I corrected them so that the beauty podcast will be and can be successful in helping women look better so that they can feel better and they are more empowered. Kasi guys, success is temporary. Ang success ay hindi permanente. I remember watching the Tony Gonzaga. Nakalimutan ko kung ang ini-interview niya si Alden Richards during that time, and sinabi niya na success is rented and the payment is due every day. Ang tagumpay ay hindi panghabang buhay. Nirerentahan mo lang yan araw-araw. Okay. Kahit gaano ka kaganda, kahit Diyosa ka pa sa ganda, kahit gaano ka kayaman, okay, people will humble you, life will humble you. And you will learn a lot of lessons from your downfall more than your success. So, no matter how pretty you are, still be humble. Okay? Ako natutunan ko na talaga ang humility. Okay? Kasi may mga hinahangaan din ako kahit sa mga affiliates na hinahangaan ko, hindi din sila perfect na tao. Tao sila at magkakamali sila. Even sa mga artista na pina-follow natin or sa mga pina-follow natin na hinahangaan natin, magkakamali at magkakamali yung mga yan. Kasi tao po sila. Tao po tayo. We are bound to make mistakes. But what is important is to remain humble. Learn to embrace failure pagdating sa pagpapaganda, mga sis. What do I mean? Okay. Minsan magkakamali at magkakamali ka sa pagbili ng supplements kahit pa gaano mo ni-research yan at gaano ka nagtiwala sa isang product or isang brand. Okay. Kasi ngayon guys, libre ang ChatGPT. So pwede mo namang i-chat GPT, i-ask mo, okay, can you give me the features of these products? Kahit na hindi mo pa nabibili yung product. Ganun kasi yung ginagawa ko, like, can you give me kung ano yung reviews? Okay. So, minsan, kahit lahat na research mo na, the only way for you to know if a product is good is for you to try the product.
Okay? Kasi kahit ang dami niyang 5-star reviews, ang dami niyang good reviews, mga mima ko, okay, hindi ibig sabihin na ang ganda-ganda talaga nung produkto na yon. Okay? So you have to try it out, you have to see it, if it's gonna work on your skin type. Kasi dito sa Baguio, hindi naman kasing init dito sa ibang lugar. So yung skincare ko, nahiyang sa akin, um, maybe hindi hiyang kapag mainit. Okay, so kailangan mong trial and error. So ang ginawa ko sa glow up ko is kunwari hindi nag-work yung isang gluta or isang sabon. After 1 month, after 2 months, dun ako magpapalit. Okay, pero pag may side effect na ako nararamdaman ng 1 week or 1 week pa lang stop ko na. 3 days pa lang stop ko na. Okay. Pag 1 month, medyo may nakita akong katiting na glow o may improvement naman, itutuloy-tuloy ko na. Okay. Pero hindi pa rin natitigil ang pag-explore ko po ng iba't ibang pampaganda na produkto. Kasi kailangan mo pa rin hanapin yan kung anong mag-work para sa'yo. Ano yung ibang supplements na makakatulong sa mga kababaihan aside from glutathione and collagen and vitamin C? Kasi usually naman, yun ang go-to supplements pagdating sa glowing and radiant skin. Okay. First is stem cell supplements. Yung mga may oral sunblock and stem cell, yun yung mga supplements na mairereko ko. Yung sunscreen kasi, physical sunscreen, no? Hindi kasi niya lahat kaya. Especially when it comes to internal protection from UV rays. That's why we have oral sunblock. Okay. And also stem cell supplements help a lot with oxidative stress and also radiant skin and anti-aging na rin siya, guys. Okay. Nakaka-help din siya sa pag-even out ng skin tone. May nabasa ako dyan. Pangalawa is folic acid. Okay, folic acid. So ano nga ba yung ano ng folic acid and ano, pag may PCOS ka, girl. Okay, ako kasi may PCOS ako, irregular yung period ko. So grabe talaga, gumagastos ako sa folic acid, guys. Kasi pag may PCOS ka kasi, ano ka, yung mood mo apektado, tapos pati yung weight mo apektado din. Pag may PCOS ka, maraming ano yan, maraming yung madali kang mapagod, madaling uminit ang ulo mo. Tapos, syempre, guys, kailangan ilabas natin yung monthly dalaw natin. Yun ang mahirap kasi pag may PCOS ka. So, folic acid and inositol yung pangalawa. Okay. Ano naman yung pangatlo na mairereko ko, guys? Okay, ano ba yung ibang tinitake ko dito? Of course, yung placenta. Okay, kasi kung hindi mo naman goal pumuti, guys, magplacenta ka. So, yun yung mga supplements na pampaglow, pampafresh din na mairereko ko sa mga kababaihan na hindi naman goal pumuti. Okay? Kasi hindi naman lahat tayo goal is pumuti. Okay? Meron naman tayong kanya-kanyang benefits na gustong makita sa isang supplement. So, kailangan alamin mo talaga kung ano yung gusto mo. You only live once and life is really short. Okay? Yun yung pumasok sa utak ko nung nag-earthquake kanina. Hindi na bago ang earthquake dito sa Baguio because hello, nandun ako, naranasan namin yung 1990 earthquake, 7.8 magnitude, na napakadaming namatay na tao at gumuho na building. Okay? So, dito sa Baguio, parang, yun, hindi na bago ang earthquake. Okay? So, this is why I always tell people to live their best life. To live their best life. Okay? To dress up and show up for themselves every day. Ako kahit work from home ako, mga auntie ko talaga. Nag-e-effort ako to look good, not just for you guys, my followers, kasi hello, pinapanood niyo ako araw-araw, yung iba from mga OG followers pa, from Mental Attractiveness Podcast to Beauty Podcast pa. But for myself, many people might not like Heart Evangelista, pero meron siyang sinabi na gusto ko, yung sabi niya na, kahit nasa bahay daw siya, naka-dress up siya. Kasi nga, you only live once, which is totoo yun. Minsan ka lang talaga mabubuhay sa mundo and wala na talaga siyang repeat. Okay. So this is why if you can afford nice things, then buy it. I'm not saying that you waldasin niyo yung mga pera niyo. Okay. I'm saying that when you have the means and you have the extra, okay, to buy the nicer things in life, buy it. Okay. Not in excess. Okay. Bahala na kayo kasi pera niyo yun. Okay. But for me kasi, like, I invest in supplements because I want to look younger, to live longer. Ganon din sila, sila Enrile, ha. Uy, sila Enrile, alam niyo, tumagal yan ng 99, years old kasi naka-stem cell therapy niyan.
gumastos yan ng milyon para sa stem cell therapy. Ganon katindi ang investments nila sa pampabata. Because alam nila na wala ka ng once nag-end na ang chapter, nag-end na ang chapter. See? So, yun lang siguro paalala ko sa beauty podcast ngayon. Kapag panahon mo ng mag-shine, walang makakapigil sa'yo. Talagang magsha-shine ka. Okay. Yun kasi yung isa sa paniniwala ko din, no? Kaya wag kayong susuko sa glow up nyo, guys. Bigyan ko kayo ng dalawang example na dalawang taong hinahangaan ko po sa pageant world. Okay. Si Pia Wurtzbach, di ba? Nakailang sali siya sa Binibining Pilipinas bago siya nanalo to represent our country. And nung nanalo siya sa Binibining Pilipinas, Universe, ay naipanalo niya ang ating bansa. Kasi she was prepared to represent our country to win. Okay. Ganon din yung nakita ko kay Kirk Bondad. Okay. Hindi siya pinalad sa Mr. World. May mga, siya, di ba? May mga weaknesses kasi siya nung panahon na And nung time na yon, nung nakita ko yung mga clips niya sa Mr. World, yun may mga kailangan din siyang ayusin sa sarili niya, yung magalaw kasi siya. Okay, so, natuto siya sa mistakes niya, dun sa failures niya, and then nakatulong yun dun sa pageant na sinalihan niya ngayon, okay, which is yung Mr. International. So, lahat ng mga mistakes nila, yung experiences nila, may natutunan sila para maipanalo nila yung kanilang mga corona. Okay? So, ano yung ibig kong sabihin, guys? Kung panahon mong mag-shine, panahon mong mag-shine, walang kahit na anong tao, sakuna, or ang makakapigil sa'yo kapag panahon mo ng mag-bloom. Kaya lagi kong sinasabi na hindi siya pinipilit. Trinatrabaho siya. As long as you are doing your part, ginagawa mo yung part mo, okay, then, mangyayari at mangyayari siya. Yung pag-bloom na yan, hindi siya pinipilit kung panahon mo nang mag-shine. Ang taas ng pressure sa mga public figure when it comes to pagpapaganda because people know that it's their bread and butter. Basically, it's their job to look good all the time, which is sometimes impossible when you are no longer in the limelight. For example, si Adriana Lima, she started modeling when she was 16. And of course, she became a mother. She's now 42 years old. So yung Adriana Lima na nakikita natin sa Victoria's Secret Model Fashion Show is not the same Adriana Lima na 42 years old na. Okay, nag-evolve na siya. Syempre, you will age already. I think what people are forgetting is you can be genetically beautiful. Okay, but what is helping models and artistas look the way they are their glam teams. They have a glam team. They are paying a team. And if you are no longer a model or an artista and you are doing things on your own, you don't have that glam. Okay, not unless ang sipag mo mag-makeup, ang sipag mo sa lahat. Okay. This is why yung mga people like Heart Evangelista, may pinapasahuran po sila. May pinapasahuran silang mga tao. Mahina na ang 6 digits dyan. Baka kung pasahod pa lang 500,000 na sa isang buwan. Pasahod pa lang sa tao yun. So this is what people are forgetting. Okay. So they are human being. Models, actresses, tumataba din sila. Meron din silang ugly face. Nagkakaroon din sila ng acne. Okay, they are human beings like us. It's just that the difference is they are public figures. So, the wider your reach kasi, yung marami kang reach, especially for global, no, mas marami kang criticisms na matatanggap when you kinda not look the part anymore. Okay? Kasi, hindi mo maiwasan, tumatanda ang tao, di ba? So, yun lang. A glow up is not for low effort people. Okay. Talagang e-effortan mo yan. Hindi lang yan manifestations. Okay. Kasi, like what I mentioned before, yung mga kilala kong super ganda ng katawan, as in abs and all, they really work out a lot. Having abs, having a beautiful body is not free. Kasi you cannot fake a beautiful body. Okay, or beautiful skin, no? Kasi tinatrabaho talaga siya, guys. And the thing about many people is they like the results. Many people like the results, but they don't like the work. Okay. Alam nyo ba, when I started my glow up 2 years ago, and I was looking at my old videos, no? Kasi minsan may mga nagla-like pa din ng mga old videos ko, tapos may notification ako. Tapos sabi ko, oh my God, ako yan. Medyo malayo na tayo, be. Okay? So, medyo malayo na. So, grabe yung improvement. But,
the effort is not free. Yung pera, in-effortan ko yan. Kasi hindi lahat ng ginagamit kong pampaganda, free samples. Talagang binibili ko yung iba. Talagang user ako. Binibili ko, libo din yun, ante ko, libo din yung nagagastos ko. I'm very thankful to some brands um, who send, free samples. Okay. I'm very thankful to some brands who send me PR package. But the stamina and the effort, it's unquestionable that it should be there if you want to start it. If you really want to see results, it also takes time. It takes time. Madaming sumusuko sa glow up. Okay. Different reasons. And I already mentioned, of course, the financial aspects. Pangalawa, lack of time. Pangatlo, lack of consistency and discipline. Pang-apat is yung you don't see it as long term. Okay? Kasi once na pumuti ka na, for example, na-reach mo na yung skin color na desired mo, you need to maintain that. And that's the maintaining that is much harder than getting there. Kung mahirap magpaputi, magpaganda ng skin, mas mahirap yung mag-maintain. Kasi ang ibig sabihin is, you still need to keep discovering new products. Kailangan mo pa rin mag-discover ng new products. And minsan kailangan mo magpalit ng sabon. For example, tong sabon na to, hindi na siya nag-work. Kailangan mo mag-switch. Okay, magpapalit ka talaga ng sabon. Siyempre, bagong gastos na naman yan. Like ako, meron akong mga facial wash na na-try. Tapos sabi ko, ay parang hindi ko bet to. Parang after one bottle, hindi ko na siya i-repurchase. Okay? Kasi may mga products na nire-repurchase natin, di ba? Pero meron yung mga products na parang, ay sayang yung money. Parang hindi ko na gustong i-repurchase ito. Okay? So, yun guys. Basta tatandaan nyo guys na ang glow up hindi natatapos kapag naabot mo na yung desired results mo. You still need to maintain. Especially yung mga nag-start na ng gluta. Tandaan nyo guys, once nag-stop kayo ng glutathione, balik kayo sa dati because the glow is just a side effect. What are the top 3 beauty vitamins? And magugulat kayo, wala ang glutathione doon sa top 3 na supplements na nagpapaganda. Okay. So, let's start guys. So, first is vitamin C and collagen. So, this is a very good combination. Lately, pinopromote ko nga yung combination ng vitamin C and collagen kasi ang vitamin C increases collagen absorption and production. Okay? It's the perfect combination. Collagen is very important for skin elasticity and anti-aging, and also it's beneficial for the hair. And the next one is biotin. So biotin is perfect for hair growth, mga auntie ko. I'm actually taking biotin supplements, no? So biotin is very, very, very useful, especially kapag ikaw yung babae na manipis yung buhok mo or hindi makapal yung buhok mo at gusto mong magpakapal ng buhok, biotin is such a good investment. Okay. And last but not the least, vitamin E and antioxidants. So alam naman natin na ang vitamin E is a fat-soluble vitamin na may mga beauty benefits siya. So alam na natin yun. Mabiling-mabili po ang Myra 300 or 400E. So ako personally, I don't really take vitamin E on its own. Kasi yung mga supplements na tinitake ko po ay may vitamin E na. Okay, so if you like to try any of these supplements, you can go ahead and check more information about them. Ako, I personally take vitamin C and collagen, and also I take vitamin C, collagen, tapos biotin. There. So, hope this helps. Usong-uso ngayon yung mga manifest your beauty, manifest wealth, manifest love. Okay. However, ang mapapansin nyo dun sa mga naging successful na nag-manifest is, hindi lang naman sila nag-manifest ante ko. Talagang gumalaw din talaga sila, nagsipag din talaga sila. Okay, kasi yun din ang sinasabi ko I manifested my beauty. Pero hello ate ko, araw-araw ako nag-exercise. Okay, halos araw-araw ako nag-exercise. Rarely do I miss an exercise. Not unless signal number 3, yon. Okay. Na doon ko nami-miss ang exercise. Okay. And also skincare, hindi ko talaga ini-skip 'yan. Lalo kahit gaano ako kapagod sa gabi, lagi ako may skincare. So ano yung punto ko? Manifesting really really helps kasi nagsa-start naman lahat sa utak. Okay.
It all starts with being delusional. Many people called me delusional. Delusional daw ako na maganda, delusional daw ako. Marami namang tumawag sa akin ng delusional. Which is, that's fine. Okay? Because my delusion will ultimately take me somewhere. And that's what people see now when I manifested a blooming face. I manifested na glowing ako. People didn't see it last April. People didn't see it last May. But I started manifesting it and I took action. Kasi at the end of the day, the opinions of other people will not make me pretty and the opinions of other people will not pay my bills. What matters the most is gumalaw ako and nag-manifest ako consistently. Kasi yun din ang nakita ko dun sa mga successful, kahit sa mga TikTok affiliates dito, no? Diyos ko, yung iba 4 years na or 5 years ng content creator bago sila kumita ng milyon-milyon. So it really was not an overnight success as what people think. Yes, there are a very few people that they say are overnight success, pero the thing is, paano mo isume-maintain yung success na yun, that's even much harder. Yung mga nakita kong successful na CEO talaga na talagang masasabi mo na pangmatagalang ng success nila, they still work hard every single day. It's the same thing with beauty. Hindi siya tinatambayan. Kailangan gumalaw ka. You don't really force a glow up to happen. Okay? You don't force it to happen. Kasi many women and men force a glow up to happen. Okay? It just happens. So you don't really know the exact time. Okay? Hindi mo alam kung kailan e-effect yung mga products. Okay? Kasi honestly, like, ako guys, yung glutathione ko, basta consistent na ako, 2 years. Consistent ako ng 2 years, tapos consistent ako ng collagen ng 17 years. So, hindi ko na ay, 2 months na ako nag-collagen, wala pang effect. Hindi ako ganun. It just happens. Parang love story yan, di ba? Na hindi mo pinipilit mangyari ang isang love story. Okay? You don't really fall in love. It just happens. It's the same thing with a glow up. Kasi ang pangit ng glow up na pilit. Yung pilit kasi na glow up, it does not come naturally. Parang pagsasayaw lang yan, guys eh. Pag nagsasayaw ka, di ba, makikita mo kasi if it's forced. Okay? Kapag nagsasayaw ang isang tao, no, makikita mo pag if it's forced, yung hindi natural sa kanya. Like gusto ko yung pagsasayaw ni Kirk dun sa sa Mr. International. He was very natural. He was enjoying it. Ini-enjoy niya. Kaya parang lang siya, natural lang. Hindi siya pilit-pilit. See? So, ganun ang gusto kong sabihin when it comes to a glow up. Ano nga bang mas maganda? Kojic soap or niacinamide soap? Yan kasi yung dalawang pinagpipilian talaga when it comes to skin lightening. Pero magkaiba kasi yung effect nila. Yes, okay. When you have uneven skin tone, mga mima ko, kung uneven yung skin tone nyo, ang pipiliin nyo po ay Kojic. Okay. However, you need SPF lotion and sunscreen at least twice a day po ang application niyan. Kapag niacinamide naman ang pipiliin mo, it's more of skin brightening and barrier support. Okay? So, mas mild po ang lightening effect ng niacinamide kaysa sa Kojic. Kaya nga pag pinapanood ko yung mga skincare CEO minsan, kapag nagla-live sila or nagvi-video sila, sinasabi nila na yung Kojic is mas mabilis siyang makaputi. Pero make sure na talagang nagsa-sunscreen ka dyan. Okay? So, sun protection is a must when it comes to yon kojic acid po. Okay? Kasi, kung mabilis kang puputi, mabilis ka ding iitim. So, kailangan mong balansehin yung dalawang yon. Kung gusto mo talagang magpaganda ng skin, hindi lang iisang sabon, hindi lang iisang lotion ang gagamitin mo. Okay? Kasi ako talaga, what worked for me is I did the trial and error method. Okay, kaya budget din talaga ako ng pambili ng different types of lotion and soaps. Okay, and until now, I still use different kinds of soap. Okay, meron akong soap para sa skincare barrier, meron akong soap pampaputi, meron din akong lotion for nighttime, meron po akong lotion sa umaga. Okay, iba din yung sunscreen. This is why I always tell you guys, meron naman talaga yung mga users na iisang brand lang talaga ang ginagamit nila for 5 years, for 10 years. Okay. However, I think you'll be missing out a lot. Okay. Kasi hindi mo talaga malalaman kapag mayroon pang mas maganda kapag hindi mo sinubukan. Okay. So like ako, ngayon, nagtatry ulit ako ng mga Thailand beauty products. Although nagamit ko na siya dati pa. Okay, mga Thailand products, no? Tapos,
Kasi ang Thailand, mas affordable siya. Tapos naka-focus siya sa whitening. So, pag supplements naman, hindi ako masyado sa Thailand. More on local or Japan and US. Okay. So, yun lang. Kasi maraming ako nababasang comments na pag may mga nagre-recommend na affiliates kagaya ko or beauty podcaster or CEO, sasabihin nila na, ay, trinay ko naman pero hindi naman kasing ganda ng sinabi mo. Okay. Iba-iba kasi tayo ng skin type, guys. Tapos iba-iba din tayo ng environment. Kasi kung nasa mainit ka na lugar tapos gagamit ka for example ng body oil, 'di ba ang lagkit? Or kapag nandun ka sa malapit sa tabing dagat dagat tapos yung sabon mo, alada or yung mga nakakabalat-balat ng ano, edi malamang siyempre iitim ka lalo kasi nga nagbabalat, okay. Kaya nga hindi ako gumagamit ng soap sa face, yung Milky Haya lang yung ginagamit kong soap sa face, okay. And then the rest kasi is I already use a facial wash. Okay. So wala talagang iisang sabon na or lotion na magwo-work sa lahat. So kailangan niyong subukan, hindi mo malalaman kapag hindi mo susubukan. Ano nga ba ang mas effective, yung whitening soap alone or i-combine mo yung whitening soap plus mga whitening cream? Okay. So, laging tatandaan guys na ang whitening soap kasi like Kojic, no? So, ang Kojic kasi it blocks tyrosinase, okay, which inhibits melanin production. So, usually nagbababad ang mga users ng 3 to 5 minutes, okay? And then babanlawan. Okay. However, kapag leave-on kasi like yung mga lotion, o cream, okay, mas matagal ang direct contact niya sa balat, okay. Kaya for me, maganda naman ang effect ng whitening and lightening soap, pero mas maganda talaga yung combination ng soap at saka cream or lotion. And kung kaya nyo nang gawin lahat-lahat, yun, avoid sun exposure. So, kanina may mga nakikita akong nag-exercise gabi. So, lumabas ako kanina. Yung mga dating nakikita akong nag-exercise ng umaga, sa gabi na sila nag-exercise. Kasi nga, iniiwasan nilang magpa-araw. Okay. Kasi kung nagpapaaraw ka nga is wala rin lang silbi. Okay. So, yun ang ano ko guys. Kasi ako, ang ginagamit kong soap ngayon, of course, yung niacinamide soap. Mas mild kasi siya, okay, pero mas magfo-focus ako sa lotion. Okay, so magre-reco ako ng mga lotion dito kasi mas matagal siya sa balat. Kailangan mo ba ng sobrang laking budget para mag-umpisa ng glow up mo? Actually, hindi naman. Okay. Kasi ang importante is kailangan mong mag-umpisa. Okay. Honestly, compared noong panahon namin na super mahal lahat ng gluta and collagen. Actually, wala nga nagbebenta ng gluta noon, puro collagen. And I buy my collagen nga doon sa mall. And minsan tingi-tingi nga yung collagen ko kasi nga mahal yung bottle. I think during that time kasi they were selling Neocell at 3,000 per bottle. And Diyos ko Lord, wala pa akong 3,000 per, I mean, ang baba ng sahod ko noon. And so, ganun, tingi-tingi lang. So, ngayon kasi guys, affordable na. So, you have to choose, you can start with affordable gluta or collagen and then you can also incorporate beauty oils. Okay, gagawa ako ng vlog style na yung ina-apply ko yung mga beauty oil. Okay, kasi beauty oil is very important. Okay, meron yung mga human nature na beauty oil. Okay, sunflower oil yon. May mga ibang brands din dito sa TikTok shop. Meron yung castor oil na nilalagay ko sa kilay ko at saka dito. Okay. So, yung castor oil, guys, pwede nyong ilagay yan sa kilay. Tapos, dito sa eyelashes. Okay. Kasi like ako, di ba, nag-eyelash extension ako, mga eyelash ano, and pagod na rin akong maglagay ng eyelash extension araw-araw and gusto ko na rin yung super haba, yung parang kay Brett Manrak. Kaya naglalagay ako ng ano, eto, yung mga castor oil na nasa bote, ganitong, binibili ko siya. Okay, so, magte-test ako ng mga brands dito ng castor oil, tapos i-share ko sa inyo yung feedback. Okay, kasi important din yung pilik mata eh. Okay, ano pa? Baby oil pantanggal ng libag sa singit, tsaka sa kilikili. So, pwede niyong ano, medyo may kamahalan na rin ng baby oil ngayon. Pagpunta kayo sa grocery, 120, 110 yata yung bili ko. Dati mura lang ang baby oil, ngayon, my goodness, mahal na ang baby oil, di ba? So, yun ang gusto kong i-share, mga iba't ibang oils na ginagamit ko.
gagawa ako ng vlog style guys para ma-share ko sa inyo paano ko siya alam niyo na, ilagay, ganyan. Okay? Kasi yung night routine niyo tsaka morning routine, very important yan eh. Tapos dapat consistent kayo kahit na dapat naka-ready na yan sa kahit nanay ka or kahit na anong work mo, okay, dapat ready na yan kahit ano mangyari. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. Kung gusto nyo talagang magpaganda, babudgetan nyo talaga yan mga sis. Okay? So, marami tayong options sa market and pwede kayong mag-compare ng prices. Okay? Kasi ngayon, meron ng local brands na pagpipilian at foreign brands. So, yung mga foreign brands, marami nang nag-import ng mga Thailand, Japanese brands, Korean brands, hindi na bago yan. Okay? Kaya nga ako, hahaluan ko na rin tong account ko ng mga Thailand products kasi nga ang Thailand products is naka-focus talaga sa skin whitening. Okay. Now, usapang budget kasi, dapat meron kang, for example, set na budget buwan-buwan. Okay. Bakit mga sis? Kasi kailangan mong gamitin consistently yung products para makita mo yung effect. Okay. For example, yung sabon at saka yung lotion. Hindi mo naman makikita yung effect niyan ng isang buwan. Okay. Minsan, kailangan at least 3 months, 4 months, okay? Hanggang ituloy-tuloy mo na pag nakikita mo na yung effect ng 3 months, magde-decide ka na kung itutuloy mo na yung sabon at lotion na yon. Okay? Or dun pa lang sa first bottle, ay parang di ko bet, palitan ko tong lotion na to. Yun kasi ang importance ng budgeting. Okay? Kaya magsikap tayo when it comes to glow up. Syempre, magsipag tayo mga sis. Okay? Racket. Okay? Ako nga ang dami kong racket. So yung iba nga, yung iba is, marami rin silang racket kahit nga yung mga skincare CEO dito na iba, nakikita ko nag-yellow basket na din sila. So, hindi lang skincare CEO, kahit nga si Miss Nina nag-yellow basket yung CEO ng Colorette. So, kahit nga si Miss Chung, okay. So, dapat madiskarte ka sa financial, no? Kung gusto mong magpaganda mga sis. Kasi yung consistency at saka yung trial and error, dun ka talaga sa financial. Okay? Kasi minsan, dapat mag-switch ka na ng skincare, hindi ka makaswitch kasi nga, doon pa lang ang kaya ng budget. So, for you to level up your skincare, you need a higher budget. That's the truth.